Let's talk about your overall impressions muna, Sen Edu, dun sa mga puntong sinagot. Isa-isa, no? Sabi nga ni Mrs. kanina nung nakita niya pinapanood ko si Ping Lacson, no? Mahirap pala maging karelasyon nitong si Ping Lacson. Detalyado at hindi nakakalimot. Actually, Okay. matagal na siya nagpipigil. Matagal na siya nagpipigil. Kung makikita mo, may mga patutsada siya. Pero hindi niya binabanggit yung pangalan. Hindi niya binabanggit parang indirect. Although, ikaw naman, alam mo kung sino pinapatamaan. Mukhang nito mga nakaraan, hindi na niya napigilan yung kanyang sarili. Oo. Inilabas na talaga. Diba? At eto naman, tumalo naman sa patibong. Yung bata mo. Yung bata mo, yung paborito mong guest dito. Siyempre, yan ang bagong paborito natin, si Senator Marcoleta. Oo, di ba? Yung paborito mong guest dito. So, tumalon sa patibong. Kompa, galit pa. Di ba? E di ilisa-isa. Pero hindi, sinasabi ko lang, natural naman kay kwento kay Marcoleta to. Dahil kung naman siya, icon of gaslighting yan Di ba? Yeah. Icon siya ng gaslighting. Sinasabi niya, hindi ako nag-aabogato sa mga diskaya. Balikan mo lang yung mga statement dyan. gawing state witness, di ba? Tapos sasabihin niya, wala naman ako sinabing ganyan. Ayun, sinabi niya na yung mga campaign contribution sa kanya na wala sa kanyang salin. Naungkat pa tuloy, no? Naungkat pa, yari ka. Sa kanya mismo nang galing Tapos kayo dinedeny niya. Tapos hindi naman deny dahil pinamukha ka sa kanya yung tape. Ang sinasabi niya ngayon ay, hindi, binigay naman sa akin yun nung hindi pa ako kandidato for the Senate. Pero pinamukha sa kanya, congressman na siya noon, di ba? Indirect bribery yung binabanggit. 6 years din yung parusa ron, pataas, di ba? So, hindi ko naman, nagbabago yung classic gaslighting nga Nagbabago ng storya, binabago yung reality, no? Lantarang nagsisinungaling, di ba? Tapos ito naman, itong mga statement niya, laban kay Tony Carpio, di ba? Na ng debate, tapos hindi daw niya hinahamon, no? Biglang lumambot no? Kinasuhan niya ng treason, hindi naman daw treason yung kanyang sinasabi, no? Lalo na nung sinabi ni Justice Carpio na ang aking first year law student, alam naman na walang treason law sa Pilipinas during peace time. Diba? ang maganda rin sa pinanood ko yung buong presentation ni Ping Lacson no. Sabi ko talagang alam niya kung ano yung mga buttons na ipupush Kumbaga meron siyang karayom, alam niya kung saan niya ituturok Di ba? Example. Yung kinote niya si Justice Carpio, yung sinabi ni Justice Carpio regarding Marcoleta being among the lowest ba dun sa profession. Diba? Nandun ako nun, sinabi niya yun Ayun, diba? So na-insulto. Tsaka ito yung di mo lang matatawa ka na lang o talagang mamamangha Yung sa multiverse na pinapresenta ni Marcoleta, yung hindi raw niya sinabi na ipamigay yung Kalayaan Island Group. Ini-insist niya yung kanyang premise. Pero alam niyo kunwari sa literature, pwede nating pag-usapan yung formalist reading ng kanyang sinabi. Pwede nating bigyan ng idea na hindi, meron sariling buhay yung kanyang sinabi. Pero sa akin, pag tinignan mo siya plainly, okay? Miski pag balibalik ta rin yung konteksto, sinabi niya yon. Hindi mo kasi nangunawaan ang ibig sabihin ng literary license. Diba? There's such a thing as literary license. Actually, I was willing to suspend my disbelief na sinabi niya talaga yon na ipamigay na lang yung KIG. Pero inulit-ulit ko kahit isuspend ko yung disbelief ko yun yung realidad ang kanyang sinabi. Kaya nga parang lumalabas lahat tayo mali yung intindi. Parang lahat tayo tanga, hindi ba? Di ba yun ang classic gaslighting? Yata. Oo. Classic gaslighting na. Di ba? Hindi ko sinabi yan. No? Kung yan, pag-unawa nyo yan. Pero hindi lang to si Marcoleta Ito yung kanyang kabal. Di ba ganyan din si Vice President Sara? Hindi ko naman tinete si Presidente. Di ba? Hindi ko naman tinete si First Lady. Di ba? Di ba ganyan din si Digong? Di ba? Wala naman ako sinabing ganyan.
hindi naman talaga ako mapapatay. Nung nahuli, ang kanya, joke only. Nung nahuli, hyperbole. Diba? So, talagang kwento eh. Isang kabal ito na classic gaslighting yung kwan. Yung kanilang talagang karakter, yung kanilang kondukta. Diba? Iya tapos ang dami pa ring nabobola at saka nabobudol, no? Para bang harap-harapan kang ginagago. Kung susuriin natin yung style ni Marcoleta, madaling basahin eh, hindi ba? Yung kunwari, sa mga bihasa sa debate, sa mga pakikipagbalitaktakan. Di ba nung tumayo siya, nung tumindig siya, sabi niya, pwede ba mag-interpolate? Di ba? My pleasure. Ang una niyang hinirit yung yung para bang favoritism. Yung bakit daw si Ping Lacson, pinabayaan magsalita agad, pero siya, maabot pa ng alas 7 hanggang alas 8 bago pagsalitain. I mean, medyo guguluhin mo muna ng konti eh. Di ba? Usually, style yun eh. Para you buy some time, be able to gather your thoughts and perhaps look for some strong arguments that you can come up with. Hindi ba? Ayun. Medyo napansin ko lang naman. I may be wrong, di ba? Guluhin mo muna. Parang yung graduated cylinder, di ba? Guluhin mo muna. Gaguguluhin mo muna tapos tsaka tayo mag-usap. Oo. Pero nga, isang problema rito sige, go ahead. Pero, ano mo, kilala ko yun si Senator Ping na matagal na eh. Pero, hindi siya naging emotional, di ba? Ano? Hindi, katulad dito, naging emotional tayo, di ba? Pero walang natatakot sa atin. Kahit galit na tayo. Kay Ping kasi, pag yung very surgical siya, tapos walang emosyon, parang mas nakakatakot siya, di ba? Actually, medyo ini-imagine ko kung ano kung lalagyan natin ng thought bubble sa ibabaw ng ulo niya. Ano kaya iniisip niya? Parang ako medyo kakabahan ako eh. Di ba? Pag yung emotional, mas madali, di ba? Pero yung ganyan, na alam mo galit na galit, pero cool pa rin. ganyan yung hindi mo aawain sa kanto, di ba? Alam ko yung konteksto na sinasabi mo, Senedo. Hindi ko na itutuloy. Diba? Kumbaga kung mamimili ka ng kaaway, hindi yan yung mga pipiliin mo. Diba? Naalala ko lang dati nung nagko-cover ako sa Krame, batang-bata pa ako reporter. May kausap akong kabatch niya. Kasi batch 71 yan si Ping Lacson sa PMA. Ito yung pinaka colorful, most colorful batch sa PMA. Diba? Gringo hunasan yan eh. Yung batch na yan. Nakausap ako isang mista niya. Sabi niya, ay ang si Ping, gaganyan-ganyan yan. Pero pag pumasok sa isang kwarto yan, nakatingin din sa kausap niya pero alam niya lahat ng mga nandun sa kwarto. Kung nasa ang lugar at anong ginagawa. Parang ano raw part ng training nila sa intelligence eh. So basically, yung mga patutsada ni Marcoleta, mukhang hindi talaga lalampas na sa kanyang radar eh. Tapos tiniisa-isa no? Very surgical, di ba? Kalaki na. Tinrace pa nga niya kung saan nagsimula yung galit eh. Di ba? Tapos inanalyze niya na tinamaan daw niya siguro yung ego. Kasi nung nagdedebate sila dun sa sa impeachment ni Sara Duterte, di ba sinabi niya, hilaw yung rule na binabanggit ni Marcoleta. Mukha raw na insulto, mukha raw tinamaan yung ego. Abogado di ba? Abogado. Kahit low level na abogado, ayun nga sabi ni Justice Carpio, abogado pa rin. Kaya insulto, di ba? Baka humingi uli sa'yo, baka mag-request uli sa'yo na mag-guess para sagutin naman yung si Ping Lacson. Di ba? My pleasure. My pleasure. Hindi ko na ako lang matutuloy yung niya, no? Kasi diba meron siyang ginigiit na pagdinig. Medyo naguluhan ako ron. Akala ko tuloy na eh. Diba yung pagdinig ng Foreign Relations Committee tungkol dun sa isinusulong ni Marcoleta na mapa. Patawag ng Namria, patawag yan si Professor J. Batong Bakal, patawag si Justice Carpio, etc. etc. Parang hindi pinapatawag yung tumawag sa kanila ng Chinador. Parang hindi pinansin, di ba? Nakaka-insulto, no? Tuloy yung aking self-esteem, di ba? Advice na lang kay Senator Marcoleta. Ito, pausap ko ngayon yung nagpauso ng Chinador. Ipatawag nyo na, tapos ipakontempt nyo na yan.
Pakulong. Mukhang lumuwag na naman yung piitan dyan sa Senado eh. Lalo pa naman galit sa akin doon, di ba? Sabi siguro nila, wala tayong mapapala rito. Pag pumatol ka sa baliw, mas malala pa eh. Wala tayong mapapala rito.